Pag tayo po ay naging Kristiyano na, tayo po ang magiging liwanag sa ating komunidad, particularly sa atin pong mga pamilya. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, wala raw pong nagsisindi ng kandila at pagkatapos ay itatago ito sa palanggana, kundi ilalagay niya ito sa tamang lalagyan nang sa ganoon, ang lahat ng pumapasok ay makikita nila yung liwanag. Ganyan po ang nangyayari sa atin pag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tayo ang gagamitin ng Diyos bilang liwanag sa atin pong kani-kanyang mga pamilya. Ito pong binasa natin dito ay sinusulatan po ni Apostol Pedro ang mga babaeng naging Kristiyano na ang asawa nila ay hindi pa sumunod sa Panginoon. Kaya binigyan niya sila ng mga paraan o tips kung papaanong mahihikayat nila yung mga asawa nilang hindi pa sumusunod sa Ebanghelyo. Ito po ay particularly sa mga asawang babae, pero gusto ko pong kumuha ng ilang prinsipyo dahil applicable din po yan para sa lahat po sa atin. Sino po sa atin dito ang mga Christian na pero yung asawa nila ay hindi pa? Wala. Okay. Hindi, ulitin ko. Sino po dito, Kristiyano ka, pero yung pamilya mo hindi pa Kristiyano? Ikaw pa lang ang Christian. Wala rin. Okay. Mukhang wala akong kausap no? Ako po, at ang aking may bahay, si Net, kami ang unang Christian sa family namin. Ako po ay galing sa rehab at ako ay dinala ng Panginoon sa isang church at sinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. At ako po ang kauna-unahang Kristiyano sa pamilya namin. Si Net din po, ang aking may bahay, siya rin po ang unang Kristiyano sa kanilang pamilya. At ako, masasabi ko po, ang aking may bahay, ang ginamit ng Diyos para magliwanag ang Panginoon do aming sambahayan hanggang sa madala po namin ang mabuting balita. Nag-aral po kami ng Biblia, nadala ko yung pastor namin, si Bishop Rene ngayon, doon po sa bahay namin, nagturo po siya ng Biblia doon. At si Net din naman, yun din pastor na nakilala niya, dinala niya doon sa bahay nila, ganun din, Bible study rin sila. Kanya po, yan ang isa sa mga dapat nating tatandaan. Kung kayo lamang po ang Kristiyano sa inyong pamilya ngayon, kayo po ang magliliwanag. Kayo ang magdadala ng mabuting balita sa inyong pamilya. At ang isa pong pamilya na merong kahit na isang Kristiyano lang ay banal po sa Diyos. Banal siya dahil po sa isang Kristiyanong nandoon. Kanya po, let me encourage you from this verse, what does it take to win our family to Christ? Tatlo po ang punto natin sa mensaheng ito. Una, you should have a winning ingredient. That's number one. Pangalawa, you should have the proper preoccupation. And then pangatlo po, you should have an eternal perspective. Yan po yung tatlo. Una, tingnan natin. Para po ma-win natin ang ating pamilya sa Panginoon, ang unang-una po ay kailangan alam natin yung winning ingredient. Isa pong ugali, sangkap sa ating buhay na dapat hindi mawawala. Yan pong winning ingredient na yan ay matatagpuan natin sa verse 1. Ito po ang sabi sa verse 1. Gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Pansinin niyo, itong winning ingredient pong ito ay mabisa dahil tumatalab po ito kahit walang salita. Okay? Hindi po ibig sabihin na hindi na natin ibabahagi
ang ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay o sa mga pamilya natin. No. Kundi, matapos po nating ma-share yung pananampalataya sa Panginoon, dapat pong hindi mawawalan ng winning ingredient. So after you share the Word of God to your family members, kailangan dagdagan mo yan, lakipan mo yan, hindi dapat mawalan yan ng winning ingredient. Now, ano ang winning ingredient? Magandang ugali. That's the winning ingredient. Kung gusto mong mahikayat sila, kahit na hindi ka na magsasalita, matapos mong i-share ang Word of God o sino mang anyayahan mo doon, kailangan merong winning ingredient, magandang ugali. Para po makita ninyo kung gaano kabisa ang magandang ugali sa paghikayat natin sa pamilya, dapat ho nating malaman ang kalagayan noon ng mga babae na sinusulatan po ni Apostol Pedro dito. Tulad po ng mga slaves, yung pong mga babae noon ay mga inferior things. Now, I want to emphasize, they are considered inferior things. Mga mabababang bagay. Okay? Ayon po sa Greek culture noon, ay ito po ang sulat ni Greek historian si Plutarch. Ito ang sabi niya. May PowerPoint tayo kasi English. Okay? Ito ang sabi ni Plutarch na Greek historian. A wife should not acquire her own friends, but should make her husband's friends her own. The gods are the first and most significant friends. For this reason, it is proper for a wife to recognize only those gods whom her husband worships. Now, ibig niyang sabihin, yung pong mga babae noon, pag sila'y nakapag-asawa, wala silang karapatang pumili ng mga kaibigan. Ayon sa kultura noon, at wala rin silang karapatang pumili ng sarili nila Diyos. Kung sino ang kaibigan ng kanilang asawang lalaki, yun ang kakaibiganin nila. Kung sino ang Diyos na sinasamba ng kanilang asawang lalaki, yun din ang pag-aaralan nilang sasambahin. Pero sabi po ni St. Peter dito, mahihikayat nila ang kanilang mga asawa with this winning ingredient. Okay? Na walang salita, na hindi sila magsasalita. Matapos nilang ma-share yung kanilang faith kay Jesus Christ, kahit na hindi sila magsasalita. Habang meron silang winning ingredient na ito. Now, pansinin po natin, hindi po sa walang katapusang sermon mahihikayat ng babae yung kanyang asawa. Hindi po makukuha yan sa dada ng dada, umaga, tanghali, hanggang gabi. Okay, tapos ililehans mo pa. Okay? Hindi ho yan ang winning ingredient. Hindi yung walang humpay na sermon sa inyong asawa ang makapagwiwin po sa inyong asawa o sa inyong kaibigan. Ang sabi ni Peter, ito, ang winning ingredient ay dapat nakikita. Kaya sabi niya, kapag nakikita nila ang winning ingredient dito, okay? When they observe, when they see this winning ingredient, yun ang magwiwin sa kanila. Alam ho ba ninyo, ang mga unbelievers po, laging nag-o-observe yan sa mga kilos at gawa ng mga nagsasabing na born again na sila. Pag po sinabi ninyo sa inyong kaibigan na umattend na kayo sa church at na born again kayo, alam ho ba ninyo, kayo po ay laging o-obserbahan, titingnan ng mga kaopisina nyo o kasambahay ninyo. O obserbahan po nila kayo kung meron nga pong pagkakaiba ang inyong buhay ngayon sa inyong buhay nung sinabi nyong hindi pa kayo born again. They will observe you. Okay? Kaya sabi niya, when they observe you, when they see you, habang nakikita kanila. Now, ano po ang makapaghihikayat? Well, sabi niya, when they see your respectful and pure conduct. Okay? Pag nakita raw po nila ang iyong respectful at pure conduct. Respectful, ibig pong sabihin, alam mo ba ninyo mga kapatid, yung mabuting asal po ay nakapaghihikayat ng respect sa iba.
Pag nakita po ng mga tao na mabuti ang asal mo, hindi magaspang, at bigla kang, halimbawa, bumait ka, dati kilala kang ganito-ganito sa iyong bahay, sa inyo pong opisina, o sa eskwela, at napansing maganda yung asal mo, alam ho ba ninyong, it commands respect. Okay? Marerespetuhin ka. Yun po ang makikita natin. Okay? Particularly po, pag nakita nila yung malinis mong pag-uugali, hindi po yung magaspang. Malinis na pag-uugali dahil meron ka ng pagkatakot sa Diyos, yan ang nakapaghihikayat. Yan ang uobserbahan. Okay? Halimbawa, ang nakapaghikayat po doon sa isang magnanakaw na napakong kasama ni Jesus doon sa krus, alam ho ninyo ang nakapaghikayat sa kanya? Kung bakit sa gitna po ng mga taong nag-oobserba sa Panginoon, yung iba nilalait nila yung Panginoon, yung iba minumura nila yung Panginoon. Alam niyo kung ano ang nakahikayat, nag-akit doon sa magnanakaw, yung pong magandang pag-uugali ng Panginoon. Na bagamat siya po ay inaalipusta, habang siya po ay nakapako sa krus, ang Panginoon ipinapanalangin niya. Yung mga umaalipusta sa kanya, hindi siya umiimik. Sa tingin ko po, yun ang isang nakapaghikayat doon sa magnanakaw na nagsisi, na sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, pag ikaw ay nakarating na sa iyong paraiso, alalahanin mo ko. It is Jesus' good attitude at the time. He was not threatening. Hindi niya binabantaan yung mga taong umaalipusta sa kanya, kundi ipinapanalangin silang patawarin ng Diyos. Okay? Yan po ang makita natin. Okay? Habang ang Panginoon, pansinin niyo, pinahihirapan siya, ang Panginoon hindi siya nagmumura. Hindi na minura. Habang nahihirapan siya, he was under pressure. But he is displaying a good attitude. Yung iba po kasi, pag under pressure na, nawawala na yung pagiging gentle. Kanya, dyan mo makikita eh. Titignan ka ng iyong mga kasama. When you are under pressure, okay? Lalo na sinasabi mong born again ka na, kapatid. Okay? When you are under pressure, titingnan nila how you react. At ang makapaghihikayat po is when they see your respectful and pure conduct. Tulad ng Panginoon. Dito, nung napako po siya sa krus. Meron daw pong isang reporter, tinanong niya yung isang lalaki kung paano siyang nahikayat ng kanyang asawa. At alam mo ninyo, nung tanungin ng reporter, yung lalaking ito, halos hindi siya makapagsalita para daw na-touch siya sa kanyang damdamin. Bago ho siya magsalita, maluha-luha siya at sinabi niya doon sa reporter, sabi niya, naunang maborn again yung aking asawa kaysa sa akin. At ang nakahikayat sa akin na sumama sa kanya, sa church at sa Panginoon ay ito. Sa kabila ng pagpapahirap ko sa kanya, sa kabila ng persecution ko sa kanya, yung aking asawa walang inisip kundi paglingkuran ako. Hindi ko na maatim yung ginagawa ng aking asawa. Sa kabila ng pagpapahirap ko sa kanya dahil sinabi niyang Kristiyano na siya, pinaglilingkuran pa rin niya ako. At yun ang nag-win sa akin sa Panginoon dahil sa aking asawa. Mga kapatid, that is the winning ingredient. Magandang asal. Yan po dapat ang hindi nawawala. Hindi dapat mawala sa atin. Kung gusto po ninyong maapektuhan ninyo yung mga kasambahay ninyo, yung mga kaopisin ninyo, yung kamag-aral ninyo, o sino mang kasama po ninyo. Now, ano po ang makapagpapalakas sa winning ingredient? Well, ang makapagpapalakas po ay ito, humility. Pagpapakumbaba. Yan po ay implied doon sa command na sinabi ni Peter, subject yourselves. Magpasakop kayo sa inyong asawa. That is implied that there should be humility. Pagpapakumbaba. Now, yung pong salitang submit po dyan, o magpasakop, yan po ay Christian conduct na iniuutos po ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya anumang sitwasyon na makita nila ang kanilang sarili.
ang submission. Hindi po yan position of weakness. Rather, submission, humility, okay, is a position of strength. Halimbawa, sabi po ni Peter sa ibang sa ibang talata diyan po sa 1 Peter, be subject for the Lord's sake to every human institution. Yung sabi niya, ikaw, Kristiyano ka ngayon, ito ang utos ng Diyos. Magpasakop ka sa anumang human institution. Huwag kang magre-rebelde, huwag kang magmamatigas, huwag mong pupulaan ng mga human institution. Magpasakop ka. Yun, sabi niya, doon sa mga slaves naman, sabi po ni Apostle Peter, you servants, mga lingkod, mga alipin, sabi niya, be subject to your own masters with all respect. So ang submission po ay hindi yan position of weakness. Rather, it is a position of strength. And whatever situation you find yourself into, okay, yung pong mga servants, kailangan nagpapasakop sila sa kanilang mga masters. Yung pong mga mamamayang Kristiyano, magpapasakop sila sa gobyernong namamahala sa kanila. O anumang organisasyon, sa barangay, sa bayan, sa school ninyo, sa pinagtatrabaho, anumang organisasyon, kailangan magpasakop raw po tayo dyan sa bagay na yan. At pag nakikita po nila ang inyong submission because you are humble, you are mapagpakumbaba ka, they will be attracted to you. Mag-iiba ang tingin nila sa iyo. Hindi ba sa opisina na natin, minsan, kasama po ninyong mga kaopisina ninyo na pinagkakaisahan yung supervisor ninyo. Minsan, pinagkakaisahan nyo yung principal ninyo kung teacher kayo. Pero pag Kristiyano ka, huwag kang sasama dyan. You respect. Okay? You humble yourself. You submit to any human institution. That will attract people. Humility. Yan po ang nagpapalakas dyan. So the winning ingredient po mga kapatid is this. Ito pong magandang ugali. Magandang asal. Pag wala po ito, kahit na sabihin po ninyong marami tayong alam sa Biblia, hanggat hindi nila nakikita yan mga kapatid, you will not win them to Christ. Si Gandhi ang nagsabi, sabi ni Gandhi, bilib ako sa aral ni Kristo pero hindi ako bilib sa mga Kristiyano. Maganda yung aral ni Kristo pero hindi ko gusto yung buhay ng mga Kristiyano. Hindi siya attracted sa buhay ng mga Kristiyano. So, if you want to win your family to Christ, first, huwag mong kalilimutan ang winning ingredient. Ano po ang winning ingredient? Magandang ugali. Pangalawa, okay? Kung ito po, ang winning ingredient, ano po ang dapat maging preoccupation natin para ma-maintain natin yung magandang ugali, ang winning ingredient? Ano dapat ang pagtutuunan natin ng panahon at pansin sa ating pong pamumuhay? Okay? So itong sa second point po natin, what is our proper preoccupation? Okay? Ito po ang, now, una po sa mga babae, and then tapos sa bawat isa na titingnan natin, makikita po natin yung preoccupation natin sa verses 3 and 4. Again, pakinggan po ninyo. Wala akong PowerPoint dyan. Gusto kong nakikinig kayo. Tagalog naman ito. Sinika po ng Tagalog ang mga verses ko. Pakinggan po ninyo. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang. Tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Okay? Now, dito anong dapat preoccupation natin? Dapat bigyan natin ng pansin. Well, hindi raw po yung pagpapaganda sa panlabas ang dapat nating pagyamanin, kundi yung kagandahang panloob. Now, hindi po ibig sabihin na pababayaan na natin yung pag-ayos natin ng katawan. Hindi po ibig sabihin yan, kayong mga babae, magmukha na lang kayong losyang. Okay? Okay? Hindi po ibig sabihin na wag ka na mag-ayos ng katawan. Okay? Kundi, by the way, marami po ang nag-interpret sa sinabi ni Peter dito na absolutely pinagbabawal niya yung panlabas na pagsasaayos. Okay? Hindi po niya ini-emphasize. Rather, ang emphasis po ni Peter dito ay kung ano ang dapat
pahalagahan. Yung proper sense of values. Okay. Note, pansinin nyo, yung paraan po ng kanyang pananalita dito, nagpapahiwatig siya na yung ilang mga babae ay mas concerned sila doon sa panlabas na kagandahan. Kasi maraming time at higit silang nababalisa doon sa mga panlabas na pagpapaganda. Okay, yung sa pananalita niya, parang meron siyang pinapatungkulan sa mga babae. Okay? Kasi yung ibang babae kasi, mas marami silang time sa pagpapaganda at mas concerned sila. Mas concerned sila kung ano ang looks nila, kung ano ang susuot nila. Hindi tulad ng mga lalaki. Yung mga lalaki, kahit na nakasando, pwede na. Okay? Pero yung mga babae, merong okasyon. Debut, kasal, pinag-usapan naman pa, ano yung susuot ko? Saan tayo magpapaayos? Yung lalaki, gaganon-ganon lang, hindi nga nag-iisip. Ikaw, larating tayo dyan. Ang emphasis ni Peter dito ay yung mga babaeng mas concerned sa panlabas ng kagandahan. At maraming time ang ginugugol nila. Okay? Kaya po dito makita natin, hindi raw po yung panlabas ang makapanghihikayat. Okay? Kaya wag yan ang bibigyan mo ng maraming time at concern kasi hindi yan ang mga pagpapahikayat. Dapat ang pagtuunan ng pansin ay yung kagandahang panloob. Okay? Kailangan po maging maingat dito dahil merong mga babae dito baka bablibagin ako ng mga sandalya, mga sapatos nila. Okay. No, sinasabi ko lamang po ang pinag-aaralan natin dito. Tinuturuan ko kayo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Doon po, pagandahin daw po natin, bigyan ng pansin, yung kagandahang panloob. Yung tinatawag na... Hindi, mamaya na. Okay. Pagandahang panloob kung saan nakikirelate tayo sa Diyos. Yung kagandahang panloob kung saan tayo nakikirelate sa Diyos at kung saan yung mga issues of life ay nagmumula. Now, bakit? Well, sinabi ni Peter kung bakit kailangan yun ang pagtuunan natin ng pansin. Una, ito raw po ang kagandahang hindi kukupas. Imperishable beauty. Yung kagandahang panloob, yan daw po ang hindi kukupas. Okay? Kamakailan lamang po ay meron kaming pinanood ni Net sa Netflix. Kilala niyo si Brooke Shields. The original Wella girl. Okay? Okay? So po sa mga edad ko, kilala siguro si Brooke Shields. At nung mapansin ko, yan ba si Brooke Shields? Sabi ko, ano niya, iba ng itsura. Okay? Sa ayaw at sa gusto po natin mga kapatid, gaano man kaganda, gaano man kaganda na lang. Kaganda yung babae, paglipas po ng panahon, yan ikukupas. Kaya kahit na gaanong pagpapaganda ng isang babae, lilipas din po yan. Nung bata po ako, elementary, pag nakita ko si Pilita Corrales, sabi ko, paglaki ko, liligawan ko ito. Paglaki ko. Lumaki na ako. Ngayon, ayoko na siyang ligawan. Matanda na siya eh. Nung bata ako, maganda siya. Pero ngayon, maganda pa rin, pero hindi ligawin. Okay? Okay. Kukupas yan, sabi ni Peter. Okay? Okay, ito po ang sabi ng Kawikaan 31 verse 30. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya. At ang kagandahan ay kukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Now, pansin nyo, ulitin ko. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya. At ang kagandahan ay kukupas. Ang sang lalaki, pwede siyang madaya doon sa charm ng isang babae. At yun ang magiging dahilan kung bakit niya siguro liligawan, pakakasalan. Pero pag ilang panahon, kung yun lang ang naka-attract sa lalaki, sabi niyang, nadaya ako. Kasi kukupas din daw po yun. Ngunit, ang babae raw pong may takot sa Diyos, siya'y papupurihan.
Ibig sabihin, kahit na tumagal ang panahon dahil may takot sa Diyos at maganda ang kanyang panloob, na kalooban, patuloy siyang pupurihin. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Huwag niyo akong balibagin. Okay? So yung po makita natin, yung ganda lilipas. So yung una, bakit panloob? Kasi ito ang kagandahang hindi kukupas. Pangalawang dahilan, ito po ang kagandahang napakahalaga sa paningin ng Diyos. Okay? Sa English, this is one of great price before God. Yung kagandahang panloob. Yung iba, panlabas lang, mahalaga lang sa mata ng tao. Pero itong kagandahang panloob, ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Kanya po, in contrast, sa panahon natin ngayon, ang values po ng mundo natin ngayon, ang pinahahalagahan nila is the outside. Because of materialism, because of self-assertion, not to be submissive, you assert yourself, and then sex obsession. Ganyan ang values ng world natin. Pero ang mahalaga po sa paningin ng Diyos ay ang panloob. Hindi panlabas. Kaya po, para sa mga younger women, kayong mga nagpe-pray ng mga Prince Charming. Ganun ba yung ginagamit nyo ngayon? Kayo pong mga nagpe-pray ng God's will. Ganun, panahon namin, God's will, kaya tawag dyan eh. Kayong nagpe-pray. Ito ang tip ko sa inyo. Remember this principle. You will attract who you are. Tandaan yan. Kung ano ka, yun ang ma-attract mo. Kaya kung nagpapaganda ka, panlabas lang, okay, naku tip, a-attract mo lang yung mahilig sa panlabas. Pero if you are making your inner self beautiful, you will attract someone who will really respect you. Yan po ang makita natin. Kanya po, may I challenge every woman in our congregation, ano ang binibigyan mong pansin? Ano ang pinapaganda mo? Panloob o panlabas? What attracts an unbelieving husband? Ano po ang makaka-attract sa isang unbelieving husband? Sabi ni Peter, gentle and quiet spirit. Gentle and quiet spirit. Gentle, marunong magtiis, anuman ang pinagdadaanan. Yan ang nakaka-attract sa mga lalaki. Lalo na sa asawa. Yung kahit na anong pinagdadaanan, gentle pa rin si Mrs. Okay? Quiet. Ibig sabihin, quiet. Hindi siya nagbubunso ng galit sa kabiyak. Laging quiet. Hindi po ibig sabihin, tahimik ka lang. Hindi. Yung mannerism niya, hindi siya nakaka-provoke sa asawa na galit ang asawa. That attracts a person, a man particularly. Okay? Well, dapat ang preoccupation. If you want to have a winning ingredient, have a proper preoccupation. Panloob, mga kapatid, hindi panlabas. Now, hindi ko sinasabi sa inyong, tawa ko nun eh. Meron kaming miyembro noon, nung nagpapastor ako doon sa Quezon City, meron kaming asawa ng miyembro, hindi pa naman namin talagang miyembro. Napakaganda, ayos. Ano? Tapos, nung nandito na ako sa Kalumpit, nakita ko, umattend ng dating daan. Alam mo na, itsura niya. Naka-duster. Yung buhok, hindi na inaayos. Anong nangyari dito? Sabi ko, hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Nakalimutan mo yung panlabas mo. Okay? Minsan iniisip ko, meron kayang nag-aasawa sa dating daan? Itsura ng mga babae kasi parang nanay lagi, no? Anyway, hindi yan. Kasi yun ang pinupunto nila eh. Na yung babae, wag dapat nag-aayos ng buhok, wag dapat nagsusuot ng mga damit na magaganda. Kailangan losyang. Yun daw ang mga banal na babae. No, it's not true. It's not true. Hindi po yan ang inaano. Kundi,
Parang sinasabi sa mga babae, kung gaano mo pinagaganda ang iyong panlabas, huwag mong kalilimutang pagandahin ang panloob. Kasi yan ang tunay na nakaka-attract sa mga matitinong lalaki. That beautiful person inside. Now, ano pong sikreto upang patuloy nating bigyang pansin ang panloob na pagkatao? Anong sikreto diyan? Let's go to the third point. Okay, ito po ang sikreto diyan. We should have an eternal perspective. Okay? Ang ibig pong sabihin niyan, ang pag-asa natin dapat ay nasa Diyos. Okay? Pag po ang pag-asa natin ay sa Diyos, bibigyan natin ng pansin ang panloob nating pagkatao. Hindi lamang yung panlabas. Ito po ang sinasabi sa verse 5. Sabi sa verse 5, yan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos at sila'y nagpasakop sa kanilang asawa. Now, ano ang ibig sabihin ni Peter? Dito, yun daw mga babaeng banal noong unang panahon, kaya sila hindi natakot magpasakop sa kanilang asawa dahil umaasa sila sa Diyos, hindi sa asawa. Okay? Ulitin ko. Kaya raw po hindi sila natakot magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki, bagamat merong time na yung asawang lalaki ay mabagsik. Dahil umaasa sila sa Diyos, hindi sa kanilang asawa. Okay? Ang security nila ay nasa Diyos, wala sa kanilang asawa. Pag ang asawang babae po kasi, ang security niya wala sa Diyos, insecure yun. Kaya, lagi niyang aawayin yung kanyang asawa. Okay? Lalo na pag yung asawa niya, napapansin niya, nagkukulang sila. Ano ba naman yan? Yan lang may sweldo mo. Okay? Mag-sideline ka naman. Kasi umaasa siya sa asawa niya, hindi sa Diyos. Mamemressure siya. Kaya yung asawa niya ngayon na-stress. Pero yung pong babae, kung ang kanyang pag-aasa ay sa Diyos, siya po ay patuloy na magiging gentle at magiging quiet. Okay? Halimbawa, si Sarah ang hinalimbawa dito. Binanggit yung si Sarah bilang halimbawa po ng pagpapasakop sa asawa. Si Sarah po, papansin ninyo, handa po siyang sumunod kay Abraham dahil sa Diyos siya umaasa. Okay? Si Sarah. Kung titingnan mo yung buhay ni Sarah at ni Abraham, 2 beses pong pinasabi ni Abraham kay Sarah na sila'y hindi mag-asawa, kundi magkapatid lamang. At dahil po sa ginawang iyon ni Abraham, dahil natatakot si Abraham, dahil maganda si Sarah, kahit na nasa 80 na yata si Sarah noon, no, maganda pa rin siya. Ano? Si Abraham, dahil natatakot siya, baka patayin siya dahil kay Sarah, laging pinasasabi ni Abraham kay Sarah, sabihin mo magkapatid tayo, hindi tayo mag-asawa. Si Sarah naman, sumusunod. Pero dahil po sa pagsunod niya kay Abraham, 2 beses nalagay sa peligro yung pangako ng Diyos sa kanila. Okay? Pero bakit po sumunod siya? Kasi sa Diyos siya umaasa. Hindi kay Abraham. Siguro sinasabi ni Sarah, kaya akong iligtas ng Diyos. Kahit na itong aking master, aking asawa ay pinagsisinungaling ako dahil gusto niyang maligtas yung kanyang sarili. Iniisip niyang, ang Diyos ang nangako sa akin, kaya akong niligtas ng Diyos. Ganyan po ang isang taong ang security na sa Diyos. Handa siyang mag-submit. Handa siyang sumunod. Doon po sa ipinag-uutos ng Diyos. So, ano pong ibig sabihin nung sa Diyos umaasa? Hindi sa asawa. Okay? Ibig pong sabihin yan, umaasa ang tao, ang babae particularly, dun po sa mga walang hanggang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pag po ang isang asawang babae, ang pag-asa niya ay doon sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi siya aasa sa kanyang asawa. Una, magiging gentle, quiet siya. Magiging submissive siya. Hindi
niya i-stress yung kanyang asawa at kanyang mga family. Naalala ko, narinig ko po sa isang radyo, nakikinig kami ng may bahay ko noon, isa pong pastor at saka yung kanyang asawa ang nag-host at nagtuturo sila kung papaano maging maayos yung relasyong mag-asawa. Umamin po yung babae. Sabi niya nung una, lagi kong inaaway si pastor. Asawa siyang pastor. Dahil ang security ko ay sa aking sarili. Kaya lagi ko siyang inaaway. Pero tinuruan ako ng Diyos na wag kong ilalagak yung aking pag-asa, ang aking buhay sa aking asawa, para siyang kunin ng Diyos. Kaya sinimula noon, umasa na ako sa Diyos. Pinalago ko yung aking kaugnayan sa Diyos. At simula noon, hindi na ako naging burden sa aking asawa. Pag po kasi ang isang babae, umaasa siya hindi sa Diyos, sa ibang paraan sa kanyang asawa, parang mamamatay siya pag yung asawa niya, hiniwalayan siya, parang ganon. Yung pong babae yung magdadala yan ng stress sa pamilya at sa bahay. Pero yung pong babaeng umaasa siya sa Diyos, hindi sa kanyang asawa, quiet pa rin yan, gentle pa rin yan, kahit na dumadaan sila sa problema. Alam mo ninyo, yan po ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Nalaman ko po ng na ang wife ko sa Diyos umaasa at hindi po sa akin. Nalaman ko yan nung kami pong dalawa ay magpasyang ako lang pala nagpasya na uuwi na dito sa probinsya. Maganda po ang buhay namin doon sa Quezon City. Nagpapastor ako sa Quezon City. Meron akong pabahay, meron akong monthly allowance, meron po akong sasakyan, may gasoline allowance pa. At misis ko noon, part-time lang. Dahil kaya ko siyang suportahan. Pero nagpasya ako sa sarili ko lang na umuwi na sa probinsya. Lahat po ng aking mga kaibigan, lahat po ng mga kaibigan namin, ninong namin sa kasal, mga kaibigan namin, ay hindi po sila payag o hindi sila umaayon doon sa pasya ko. Anong gagawin niyo sa probinsya? Ang ganda-ganda ng buhay niyo dito. Bakit niyo iwanan? Pero ganun pa man, ako po ang nasunod. Nalaman ko po, lately, as I reflect on that occasion, na ang misis ko hindi sa akin umaasa, kundi sa Diyos. Dahil sumunod siya. At doon ko nalaman yung dinaanan po namin dito, hindi ko nakukwento masyado, from we are stable, secured financially to almost nothing. Pero yung misis ko po, alam nyo, kapurihan po sa Diyos dahil binigyan ako ng asawang sa Diyos umaasa, hindi sa akin, ay sumunod siya. Kasi kung di siya sumunod, hindi na ako susunod. Alam nga naman, mag-aaway pa kami. No? At dahil nga po doon, napatunayan ko ang asawa ko, hindi siya umaasa sa akin. Kasi wala naman siyang aasahan sa akin. In fact, pagdating po namin dito, gumawa kami ng budget, 5,000 just to survive. 5,000. Ganito. Ako wala akong support. Ang misis ko, mag-full-time ka na ulit. Nag-full-time ulit yan. Lumuluwas yan araw-araw. Magkaano lang ang sweldo. Ako, sa bahala na ako, saan ako kukuha? Doon ko nakita yung misis ko, sa Diyos siya umaasa. Kung hindi, nako, wala kayo rito, hindi kami buwi. Alam nga mag-aaway kami. Pero siya, nagpasako po siya sa akin. Mga kapatid, ang punto ko po ganito. Learn to trust God. Mga pangako ng Diyos. Kay Kristo, yung mga eternal. Actually, pinag-usapan natin hindi yung panlupa lang, yung eternal perspective. Ang pag-asa natin ay doon sa mga pangako ng Diyos sa atin in the future. Yung mga mamanahin natin, ipamamana sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, sa pagbabalik ni Kristo, doon tayo umasa. At pag doon po yung pag-asa natin, we will be secured in this life. Yan ang sekreto. Okay? Para hindi ka naliligalig. Okay? Kaya sabi ni Peter, ilagak ninyo ang buo ninyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Kristo. Okay? Doon mo makikita na ang security mo sa Diyos. Pag doon meron kang eternal perspective,
Magiging problema po sa mag-asawa pag yung isa sa kanila o dalawa sa kanila, ang perspective nila, kahit na Christian sila, ay dito pa rin. They're always thinking of the good life. Hindi po yan ang magbibigay ng security sa inyo. You should always have the eternal perspective. Kung saan gusto ng Diyos, lagi tayong nakatingin doon sa darating pang panahon pagdating ni Kristo. At pag ganyan ang pag-asa natin, kapatid, secure ka sa buhay na ito. Kahit na ano pa ang daanan mo dito sa lupa. So, malalaman po natin, maring tanong natin, paano natin malalaman na umaasa sa Diyos ang isang tao at hindi sa asawa umaasa? Una, mahalaga sa kanya ang panloob na kagandahan. Isa yan. No. Isa yan. Pangalawa, gentle siya at quiet siya pag may problems. Sa Diyos siya umaasa nun. Kahit na may problema, gentle pa rin siya at quiet. Pangatlo, may attitude siyang submission sa kanyang asawa. Okay? May attitude siyang nagpapasakop sa kanyang asawa. Yan ang mga tanda na ang isang asawang babae ay sa Diyos umaasa. Hindi sa kanyang asawa. Well, ano ang reward niyan pag ganyan po ang isang babae? Well, ang reward po niyan ay magiging kaakit-akit siya sa kanyang kabiyak. Mawiwin niya ang kanyang asawa na walang salita. Okay? Mawiwin niya. Kanya po mga kapatid, ito po ang aking message ngayong umaga sa inyo. Tapos na ako. Tapos na ako. If you want to win your family to the Lord, particularly your spouse to the Lord, ito po ang sabi ng Biblia. Una, you should have the winning attitude. Pangalawa, mga kapatid, panloob na pagkatao ang bigyan natin ng pansin. At yung pangatlo po ay, you should have the eternal perspective. Ang reward po niyan, mga kapatid, reward niyan, you will be attractive to other people. Meron silang nakikita sa iyo na mag-a-attract sa kanila. Now, to end this message, as I usually do, I want to appeal doon po sa mga ilan ditong hindi pa Kristiyano. To those who are not yet believers and followers of Jesus. Ito ang tanong ko. Sa Diyos ka ba umaasa? Sa Diyos ka ba umaasa? Paano mo malalaman? Una, kalmado ka ba sa gitna ng mga problema? O ligalig ka pag merong mga panlabas na problema? Pangalawa, meron ka bang humble spirit? Kasi alam na alam mo ang isang taong sumusunod kay Kristo, kung ano ang espiritu ni Kristo, yun ang espiritu niya. Si Kristo humble. Handa siyang magpasakop, handa siyang sumunod. Pangalawa yun. Pangatlo, do you have a bright future in Jesus? Meron ka bang inaasahang bright future in Jesus? So, that's how you know. Kung sumasampalataya ka na kay Jesus. Now, anong dapat mong gawin? Kung makikita mong, Pastor, parang hindi ako ganyan. Well, anong dapat mong gawin? Well, una, you have to know first who is the Savior. Jesus Christ, the Son of God, is the Savior. Si Kristo, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Siya ang una mong dapat malaman. Walang ibang makapagliligtas sa iyo kundi si Kristo. Dahil walang ibang nag-alay ng kanyang buhay para bayaran ang kaparusahan sa kasalanan mo at sa akin, kundi si Kristo. At yung pangalawa, ito, magbalik loob ka sa Diyos na may pagsisisi sa pangalan ni Kristo. Tatanggap ka ng pagpapatawad mula sa Diyos at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ay mamumuhay isang bagong buhay na umaasa sa Diyos, hindi sa tao. Magiging secure ka kung patuloy kang sasampalataya sa Diyos, maniniwala sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Aming Amang Diyos, kayo po ang nagbago ng aming mga puso
pagbabago ng aming mga isip. At dahil sa pagbabagong iyon, kami natatangi. Kami ang iyong liwanag sa gitna po ng madilim na mundong ito. O Diyos, panalangin ko na tulungan mo kaming maging tapat sa aming layunin, sa iyong calling sa aming buhay, na kami ang magliliwanag sa aming kapaligiran. Particularly sa kani-kanyang pamilya. Una po, ipinapanalangin ko po ang bawat kapatid namin na sila lang ang Christian sa kanilang pamilya. Alam ko po na siya ngayon ang liwanag sa kanyang pamilya. Tulungan mo siya na patuloy niyang ipakita ang mabuting asal. Tulungan mo siya na pagandahin niya, pagyamanin niya ang panloob niyang pagkatao. At tulungan mo siyang patuloy na tumingin doon sa kantimpalang darating sa kanya pagdating ni Kristo. Magkaroon ng eternal perspective. O Diyos, kami po, naghahanda kami para po sa aming bridge event. Simulan po namin ngayon na maging patotoo mo sa mga kasambahay namin, kaopisina namin, mga kaeskwela po namin, at saan man po yung aming circle of influence. Salamat po dahil ang Espiritu mo ang siyang ibinigay mo sa amin bilang tatak. At ang Espiritu mo ang siyang tutulong sa amin sa gawain yan. Panalangin ko rin po yung mga kababaihan sa amin dito. Patuloy ng pagandahin ang panloob na pagkatao. Na iyong namahalaga sa iyong paningin. O Diyos, purihin ka at maparangalan po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen.